Good morning sa lahat. Tara, mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 29 October 2024. Nandito tayo sa aklat ng Lucas chapter 5, ang pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 5 verse 1, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nag-uunahan ng ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa, wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Verse 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Verse 5, sumagot sa Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Verse 6, ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Lucas chapter 5 verse 7, kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Verse 9, nang gilala siya at ang kanya mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Verse 10, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Lucas chapter 5 verse 12, nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking kitongin, nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 13, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais kong gumaling ka at luminis. At noon din nawala ang kanyang kitong. Verse 14, pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog ayon sa iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na ikaw nga'y magaling na. Verse 15, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Verse 16, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pinagaling ang isang paralitiko. Lucas chapter 5 verse 17, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya magpagaling ng mga may sakit. Verse 18, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Verse 19, wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubungan. Binakpak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nabasa na rin natin to guys sa ibang libro. Inulit-ulit dito sa Lucas. Okay. Lucas chapter 5 verse 19, wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya tumakyat sila sa bubungan, binakpak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Verse 20, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Lucas chapter 5 verse 21, pagkarinig nito ay nag-uusap
Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastangan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad sa mga kasalanan? Verse 22, palibhasay, alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Verse 23, alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Verse 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumuwi ka na. Verse 25, agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Verse 26, nanggigilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sila'y namangha at nagsabi kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon. Ang pagtawag kay Levi. Lucas chapter 5 verse 27, pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Verse 28, tumayo nga si Levi. Lucas chapter 5 verse 28, tumayo. Lucas chapter 5 verse 28, tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod at naglingkod kay Jesus. Verse 29, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Verse 30, kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? So, ibig sabihin, guys, sa generation natin ngayon, yung maniningil ng buwis is yung Bureau of yung BIR natin, Bureau of Internal Revenue. So para sila sa kanila nung araw makasalanan yung mga maninigil. Trabahador lang naman yan. Okay. Kaya't nagbubulong-bulungan, yung verse 30 guys, Lucas chapter 5 verse 30. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga kasama nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Verse 31, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Verse 32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. Kaya nga sabi ko sa inyo guys nagpapako ni si Jesus sa cross, dapat wala na tayong kasalanan ngayon sa generation natin. Sino ba niligtas ni Jesus noon? Alangan naman yung kasabayan lang niya. Yung generation natin ngayon, dapat si Jesus nagpapako na noon pa, wala na dapat tayong kasalanan. Opinion lang yun kasi ngayon dahil pa rin parusa ni Father God bakit tayo pinaparusahan sa kasalanan panahon pa yata ni Adan at Eva magkasala na ang tao, pero di ba na ano na nga yan, tapos na yung mga parusa nila. Awan ko ngayon bakit tayo dumaranas ng mga bagyo, so ibig sabihin may parusa din sa atin si Father God. No, Father God, tama na, sapat na dapat si Jesus na na tumubo sa kasalanan namin, di ba? Lucas chapter 5 verse 33, katanungan tungkol sa pag-aayuno. Lucas chapter 5 verse 33, may ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang mga alagad ng mga pariseo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom? Verse 34, sumagot si Jesus, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Verse 35, darating ang araw na kukunin na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-ayuno. Verse 36, sinabi rin niya sa kanilang Verse 36 guys, sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga,
Walang sumisira ng bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Verse 37, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Pabalik-balik talaga, no? Binasa na to sa Mateo, binasa na to sa Marcos, tapos pati sa Lucas, mababasa pa rin. Kaya kung mapal ng ganito yung Bible, kakabasa natin yung ganito, makakabisado na natin yung story nito. Kasi pabalik-balik sila guys, iba-iba lang ang nagsulat pero pabalik-balik lang nakasulat. Okay, nandito muna tayo sa, ulitin natin, Lucas chapter 5 verse 37. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ng alak at masisira ang sisidlang. Lucas chapter 5 verse 38. Linalagyan ko kasi ng tanda, kaya linalagyan ko siya ng clip. Okay. Verse 38. Lucas chapter 5 verse 38. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Lucas chapter 5 verse 39. Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang lumang alak. So, bukas na itong guys, chapter 6. Asaan yung ating ballpen? Lagyan ko na lang siya ng tanda muna. Yung katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga, bukas na ito. Lucas chapter 6. Mahaba ba? Mahaba talaga guys, kaya isa-isang chapter lang mababasa natin bawat araw. Bye everyone, God bless.